Isang mapagpalayang pagbati mga ka-HR, mga ka-human rights. Welcome sa ating channel, ang Karapatan Natin TV, ang YouTube channel na nagtatalakay ng mga issue at usapin sa ating pang-araw-araw na buhay mula doon sa lente ng karapatang pantao. Mahalaga sa atin na tinatalaw natin ang iba't ibang usapin batay sa pagpapahalaga at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Kaya nga ho yung ating channel ay wala ho tayong panggap na pagiging neutral na walang kinikilingan. Tayo po ay bias. Bias po tayo para sa mga prinsipyo ng pagtataguyod ng lahat ng karapatang pantao ng lahat. So napapanahon yung ating discussion ngayong 2024. Ito ho yung aking unang discussion para sa taong 2024. Ito ho yung tinatawag nating CHACHA o Charter Change o yung mismong pagbabago ng ating saligang batas, yung pinakamataas na batas sa ating bansa na muling nabuhay ang issue dahil sa paglabas ng isang TV advertisement noong nakaraan na nananawagan na baguhin yung ating 1987 Constitution o yung 1987 na saligang batas para gawin di umano na yung ating saligang batas na ito ay patas para sa lahat at walang napag-iiwanan. Na ang tagline ay walang nai-edge sa puwera. Sinasabi ng ads na yung problema na mayroon tayo ngayon sa ekonomiya, kung bakit hindi umulad ang ating bansa, maging sa bagsak na edukasyon natin at maraming iba pa, ay kagagawan ng 1987 Constitution. At may mga nag-message sa akin, ano daw ba ang tingin ko sa isinusulong ngayong CHACHA o tinatawag nating charter change? First, ay hindi naman din ito talaga bago. Bawat nagdaang administrasyon naman ay nagsulong na ng tiyatya. Kung di ako nagkakamali, simula pa kay Fidel Valdez Ramos, kay ERAP, kay GMA at maging kay Duterte na nagsulong ng tiyatya, particularly ng pagbabago natin into federalism, form of government. Parang si Pinoy lang yata ang hindi. Bagamat maraming mga effort ito ay hindi nagtagumpay, pero makikita natin sa may mga effort talaga at hindi bago na yung tinatawag nating pagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon sa halos bawat administrasyon na hindi nga lang nagtagumpay sa iba't ibang kadahilanan. Second, ay naniniwala ako na walang perpektong konstitusyon. So, obligado na magbago at umayon ang ating konstitusyon sa nagbabagong panahon. Ganun naman yung katangian ng mga konstitusyon maging sa ibang bansa. Katunayan, halimbawa ang Amerika, maraming amendments na. Bagamat walang total revision na naganap, pero napakarami ng amyenda ang naganap sa konstitusyon ng United States of America. Sa ganitong kadahilanan din kung bakit hindi ako sarado per se na baguhin ang ating konstitusyon at iayon sa pangangailangan ng nagbabagong panahon. So, ulitin ko ha, per se, hindi ako sarado na baguhin ang 1987 Constitution. Naniniwala ako na marami pang dapat i-improve dito at gawin na mas mainam para tumugon ho doon sa kasalukuyan nating mga pangangailangan. Mahalaga kasi na yung mga batas natin ay nag-i-improve. Hindi lang simpleng pagbabago, kundi improvement at mas nagiging bukas batay sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Ganun pa man, bilang isang human rights advocate ay mahalaga sa akin ang preserbasyon ho ng human rights provision ng 1987 Constitution. Alam niyo kasi na yung 1987 Constitution ay itinuturing ho namin na bilang mga human rights advocate bilang isang human rights constitution. Bakit? 70% ng nilalaman ho ng 1987 Constitution is about human rights. So matatagpuan nyo dito hindi lang yung Article 3 kasi ito yung pinakasikat na artikulo na naglalaman ng ating Bill of Rights. 22 sections ito, naglalaman ho ng ating political and civil and economic rights na mayroon ho tayo bilang isang individual sa ating bansa. Kung hindi makikita din sa 1987 Constitution, maging yung Article 13 na tungkol naman sa social justice o yung hustisyang panlipunan na kung saan malinaw yung provision dito. Naglalayong i-reduce yung social, economic, and political inequalities by equitably diffusing wealth and political power for the common good. Na kung saan ini-encourage na yung buong gobyerno, particularly ang legislatura natin, ang Kongreso, dapat ay nagsasabatas ng mga mahalagang batas na kung saan ay magtataguyod ho ng panlipunang hustisya o panlipunang tinatawag natin katarungan. So ito ay malinaw nakaprovide sa Article 13. Sa Article 2 naman, naglalatag ito ng mga prinsipyo bilang polisiya, bilang Estado
bilang isang bansa sa pagsusulong ho ng ating karapatang pantao. Malinaw ho na nakatadhana sa Section 11 ng 1987 Constitution sa Article 2 that the state values the dignity of every human person and guarantees for respect for human rights. Sino daw yung nagagarantiya ng dignidad at pagkilala at pagrespeto sa karapatang pantao? Definitely walang iba kung hindi ang Estado o at ang gobyerno. Ito yung tinatawag ko namin na that human rights is a state obligation. So yung obligasyon ng Estado to respect, protect, and fulfill human rights ay bahagi ng nilalaman ho ng 1987 Constitution. At ito ho yung dahilan kung bakit mahal na mahal ko ho yung 1987 Constitution kasi nga isa itong human rights constitution. At kung may effort man na baguhin o i-revisa ang 1987 Constitution, definitely ang isa sa mga concern natin ay ang mismong preserbasyon ng mga human rights provision na ito. Yung mga provision na ito na saligang batas, ang pinangangambahan ko at mga kapwa ko human rights advocate na mapahina in case na buksan natin yung 1987 Constitution for revision. Once kasi na nakabukas na ito, mayroong panganib na pakialaman din yung mga provision na kung saan ay posibleng pahinain yung mga nilalaman ho ng ating konstitusyon na may kaugnayan sa usapin ng karapatang pantao. So mayroon hong panganib na pakialaman. Kasi once sa binuksan ito, wala na tayong control kung ano yung gusto nilang baguhin o hindi. Kahit sabihin nila ngayon, ito lang naman yung gusto naming baguhin. Ito ho yung pinangangambahan natin na posibleng mapahina o di kaya mawala yung mga mahalagang provision na ito na may kaugnayan sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Yun nang nakatitik na sa ating saligang batas ay hindi pa ganap na napapatupad at kinikilala. Paano pa kaya pag nawala mismo yung mga provision na ito sa ating konstitusyon? Kaya mahalaga ang assurance na kung sasalang for revision ng ating konstitusyon ay hindi nito mapapahina bagkus mapapalakas pa ang mga human rights provisions ito. Ako, dun ako, mahalaga sa akin yung assurance. Kaya nga, in terms ng pamamaraan kung paano babaguhin yung 1987 Constitution, mas preference ko yung through sa tinatawag, kasi may tatlong paraan para baguhin yung ating 1987 Constitution. Batay sa provision na ito. Una ay sa pamagitan ng tinatawag nating Constituent Assembly o tinatawag nating CONAS. Itinatransforma natin yung House of Representatives at ang Senado na siyang magbabago ng konstitusyon. Sa ikalawang paraan ay through Constitutional Convention kung saan maghahalal tayo na mga kinatawan labas sa mga congressman natin at mga senador na siya namang bubuo ng ating konstitusyon. At yung pangatlo, yung tinatawag nating PI o yung People's Initiative. So ito naman yung mismong nag-e-effort na kung saan kung merong may amyenda sa konstitusyon, ang taong bayan, halimbawa, gusto nilang ilagay halimbawa sa isa sa mga qualification halimbawa ng sino man tatakbong presidente dapat ay isang college graduate. Ito pwedeng through amendment na pwedeng gawin through People's Initiative. So may tatlong pamamaraan. Ako ano yung preference ko? Of course, kung merong mang pagbabago, mas prepared natin yung through Constitutional Convention rather than through Constituent Assembly. Medyo hindi takot tiwala sa kasalukuyang setup ng mga ating congressman. Posible para sa akin, lalo't sa ating karanasan, mas tumitindig itong mga ito batay sa kanilang makasariling interes. Kaya medyo nagdidelikaduhan ako kung sila mismo yung magbabago ng ating konstitusyon. So, isa lang mahalaga, una, bukas naman ho ako sa pagbabago, pero mahalaga lang na assurance ang preservation ho na tinatawag nating mga human rights provisions ng 1987 Constitution na hindi ito pahinain o hindi ito mawala, bagkus dapat i-improve pa nga yung mga pagbabago na ito. Pero mahalaga sa akin yung assurance. At kung in terms of assurance, sabi ko nga kanina, ang pamamaraan na mas prepared ko ay yung tinatawag natin Constitutional Convention rather than Constituent Assembly o yung tinatawag natin CONAS. So, itong mga concerns ko na ito ay mga mahalagang aspeto sa aking magiging tugon kung sang-ayon ba ako o hindi sa pagkakaroon ng tsa-tsa. Bagamat ngayon, sinasabi nila, hindi naman gagalawin yung mga political provisions, hindi naman siguro gagalawin yung mga human rights provisions. Sinasabi nila, ang concern lang din nila ay yung mga economic provisions para daw lumago ang ating ekonomiya para mas makahikayat tayo na pagpasok ng tinatawag nating mga dayuhang pamumuhunan. Okay, pero tanong ko dyan, ang 1987 Constitution ba ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang ating ekonomiya? Na kapag nabago na ba ito, ay may assurance na napapasok ang mga investments. So, tingnan natin, ang dahilan ba kung bakit mas marami ang pumapasok ng mga investors sa Vietnam at sa China ay dahil mas maluwag sila sa usapin ng pagbabago ng halimbawa ng
pagmamay-ari 100% ng mga negosyo ng mga foreigners sa kanilang bansa at maraming iba pa. So tingnan natin. So itong mga paksa, ito ho yung susunod na paksa natin mga ka-HR, mga ka-human rights sa susunod na ho nating podcast, sa susunod ho nating discussion. So takits po tayo sa mga susunod na paksa ng ating discussion dito sa Karapatan TV. So wag ho natin kalimutan, kung hindi pa ho kayo aking subscriber, ay mag-subscribe para mas regular ho ninyo mapanood yung mga ini-upload ho nating mga video about human rights. So mga ka-HR, maraming salamat. So kita-kits po tayo sa mga susunod na pagkakataon, susunod na araw. Maraming salamat.